Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Rafael Mendoza, at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang, mga pagkain para sa utak. Ang dapat kainin at iwasan para sa matibay na alaala. Sa mga pasyenteng may pagina ng memorya. Pakinggan ninyo. 4 na pagkain na dapat ninyong laging kainin at 6 na hindi ninyo dapat galawin. Ang pamumuhay na may panganib ng dementia o pagina ng pag-iisip ay hindi lamang tungkol sa paglalaro ng crossword puzzle o pagpapanatiling aktibo ng isip. Ang tunay na mahalaga ay ang pag-unawa kung anong mga pagkain ang literal na nagpapalusok sa inyong utak at kung alin ang tahimik na pumipinsala rito. Bawat isinusubo ninyo ay maaring makatulong sa pagbuo ng mga bagong neuron o mapabilis ang pagkasira nito nang hindi ninyo namamalayan. Ang ilang pagkain ay naglalaman ng mga perpektong sustansya para mapanatili ang brain plasticity, bawasan ang pamamaga, at mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga nerve cell. Ngunit ang iba, kahit na mukhang masustansya, ay maring mapanganib na makaapekto sa sirkulasyon ng dugo sa utak, mga antas ng asukal, o kalusugan ng neuron. Pagkatapos ng 15 taon sa paggamot ng pasyenteng Pilipino na may dementia at pagina ng memorya, paulit-ulit ko itong nakikita. May mga tiyak na pagkain na maaring magpabagal sa pahinangang pag-isip at mapanatili ang kalinawan ng isip sa loob ng maraming taon, habang ang iba ay tahimik na nagpapalala nito. Kung nais ninyong bigyan ang inyong utak ng suporta na kailangan nito upang manatiling alerto, nakapokus, at malakas, lahat ay nagsisimula sa inyong plato. At sa dulong video na ito, ibabahagi ko rin ng isang napakasimpleng gawain na maaring magpataas ng daloy ng oksigen sa utak at makatulong na mapanatili ang memorya kahit sa pagtanda. Magsimula tayo sa isa sa mapinakaprotektadong pagkain para sa managnanais na mapanatiling malinaw at aktibo ang kanilang isip. 1. Ang broccoli. Ang broccoli ay isa sa pinakamakapangyarihang gulay para sa utak. Ang sikreto nito ay nasa mataas na antas ng antioxidants at mga sulforaphane compound na nagpapababa ng pamamaga ng neuron. Ang tahimik ngunit patuloy na pamamaga na ito ay isa sa mga pangunahing sanhing pagtanda ng utak. Ang broccoli ay kumikilos sa pamamagitan ng pagneutralisa sa mga free radicals na sumisira sa mga koneksyon ng mga neuron. Bukod dito, naglalaman itong sapat na bitamina K na mahalaga sa pagbuong sphingolipids, mga molekulang taba na matatagpuan sa mga lamat ng neuron. Kung walang sapat na bitamina K, nawawalan ng istruktura ang neuron at ng kanilang kakayahang makipag-ugnayan ng maayos. Nagbibigay din ng broccoli ng choline, isang mahalagang sustansya para sa paggawa ng acetylcholine, ang pangunahing neurotransmitter para sa memorya at konsentrasyon. Sa aking karanasan bilang doktor, madalas kong inirekomenda ang broccoli bilang isa sa maunang gulay na dapat isa makapak may gustong i-reset ang kanilang brain diet. Hindi lamang dahil pinapabuti nito ang sirkulasyon at enerhiyang isip, kundi dahil ito ay gumagana kasamang ibang organo tulad ng atay, na tumutulong sa pag-alis ng ngalason na nakakasagabal sa paggana ng neuron. Mahalaga rin ang paraan ng paghahanda. Ang pinakamainam ay ang pag-steam nito, dahil nananatili ang maaktibong sangkap nito. Ang sobrang pagpapakulo ay nagbabawas ng mga benepisyo nito, at ang paggisa sa sobrang mantika o asin ay maring magalis ng bahagi ng proteksyon nitong epekto. Isang praktikal na pagpipilian ay ang paggawa ng purong broccoli na may halong virgin olive oil at isang katas ng calamansi malasa, antioksidan, at ligtas para sa mga neuron. Nasubukan niyo na bang isama ang broccoli sa inyong pagkain ilang beses sa isang linggo? 2. Ang repolyo. Ang repolyo ay isa sa masimpleng pagkain na nagtatago ng malaking kapangyarihan para sa kalusugan ng utak. Dito sa Pilipinas, madalas nating inisip ang kangkong, pechay, o malunggay, ngunit ang karaniwang repolyo, na madaling mahanap sa anumang palengke, ay isang tunay na yaman para sa memorya at pag-isip. Ang unang katangian nito ay, ang taglay nitong anthocyanins, mga natural na pigment na nagbibigay kulay sa mga lilang uri at nagsisilbing malakas na protektor ng mga neuron. Ang mga molekulang ito ay tumatawid sa blood-brain barrier at binabawasan ang oxidative stress sa loob ng utak. Kapag naipon ang stress na ito, humihina ang komunikasyon ng mga neuron, lumalabo ang maalaala, at bumabagal ang pag-iisip. Ang repolyo ay mayaman din sa bitamina C, isang mahalagang antioksidan na nagpapanatili ang istruktura ng daluyan ng dugo sa utak. Ang malusok na daloy ng dugo ay nagsisiguro na ang utak ay patuloy na nakatanggap ng oksigen at sustansya. Bukod pa rito, naglalaman ito ng folate na kailangan para sa paggawa ng neurotransmitter tulad ng dopamina at serotonin. Sa aking karanasan bilang doktor, palagi kong iginigit na ang repolyo ay isang ligtas, mura, at napaka-epektibong opsyon para sa mga nais maiwasan ang pahina ng memorya.
Ang fiber nito ay tumutulong din sa kalusugan ng bituka, at lalo nating natutuklasan na ang malusok na bituka ay susi sa isang malusok na utak. Importante ang paraan ng paghahanda. Isa sa pinakamainam na paraan ay ang bahagyang paggisa nito sa virgin olive oil na may mga sariwang herbs. Ang isa pang mahusay na alternatibo ay ang pagkain nito ng hilaw sa ensalada. Isang pagkakamali na madalas kong nakikita ay ang pagkonsumo nga komersyal na piklat na repolyo tulad ng atsara. Bagamat ito ay minsan na-promote bilang probiotik, ang mataas na nilalaman ng sodium at asukal nito ay maaring makaapekto sa presyon ng dugo at mabawasan ang daloy ng dugo sa utak. 3. Ang pulang bell pepper, atsal. Ang mapulang bell pepper ay isa sa pinakamasarap at pinakaligtas na gulay na maaari ninyong isama kung nais ninyong alagaan ang inyong utak at memorya. Sa Pilipinas, sanay tayong makita ito sa maginisado, ensalada, o ulam tulad ng caldereta, ngunit bihirang ituring na isang mahalagang pagkain para sa isip. Ngunit ito nga ay totoo. Ang mapulang bell pepper ay naglalaman ng malaking halaga ng vitamina C, isang mahalagang bitamina para protektahan ang mga selula ng utak laban sa oxidative stress. Bukod pa rito, mayaman sila sa vitamina at beta-carotenes na nagpoprotekta sa galamad neuron. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng pulang bell pepper ay nasa mga flavonoids at carotenoids nito, mga sangkap na nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo sa utak. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugang mas maraming oksigen, mas maraming enerhiya, at isang mas alertong isip. Ang isa pang malaking bentahengam nga pulang bell pepper ay ang kanilang versatility. Maaari ninyo silang kainin ng hilaw, ihaw na may kaunting virgin olive oil, o isama sa ulam. Iwasan ang madalatang bell pepper dahil karamihan ay naglalaman ng idinagdag na asin at mga preserbatibo na negatibong nakakapekto sa utak. 4. Ang labanos. Ang labanos ay maaring hindi ang unang pumapasok sa ating isipan kapag iniisip ang kalusugan ng isip o memorya. Sa lutuing Pilipino, madalas natin itong isinasama sa sinigang o iba pang sabaw. Ngunit ang simpleng root crop na ito ay maaring maging isang mahalagang kaalyado para sa mga nagnanais na protektahan ang kanilang utak. Ang pinakamahalaga sa labanos ay ang mataas na nilalaman nito nga natural na antioksidan at mga sulfur compound na nagpapababa ng pamamaga sa buong katawan, isa sa mga pangunahing salik na nagpapabilis sa pagtanda ng utak. Ang labanos ay mayaman din sa vitamina C at polyphenols na nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo sa utak. Isa pang bentaheng labanos ay ang pagiging natural na regulator ng glucose, na tumutulong na mapanatiling matatag ang antas ng asukal sa dugo. Ito ay mahalaga dahil ang biglaang pagtaas ng asukal ay nakakasira sa mga neuron. Ang pinakaligtas na paraan para kainin ito ay ang pag-ihaw, pag-steam, o pagsasama sa sabaw na may kaunting virgin olive oil. Mga pagkain hindi ninyo dapat galawin. Ngayong napag-usapan na natin ang apat na ligtas at kapakipakinabang na pagkain, kasing halaga nito ang malaman kung anong nga pagkain ang dapat iwasan. French fries at iba pang pritong pagkain. Ang patatas. Kapag niluto sa oven o nilaga, ay maaring maging isang katamtamang mapakukunan ng enerhiya. Ngunit kapag pinirito sa paulit-ulit na ginamit na mantika o sa mataas na temperatura, ito ay nagiging isang tunay na kaaway ng utak. Sa pagprito, nabubo ang mga nakalalasong akrilamide na nakakasira sa mga koneksyon ng neuron. Ang sobrang asin at trans fat sa mga komersyal na French fries ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapababa ng daloy ng dugo sa utak. Beets, lalo na ang juice. Ang beets ay mayaman sa natural na nitrates na sa maliliit na halaga ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo sa utak. Ngunit kapag sobra ang pakonsumo, lalo na sa anyongang nga concentrated juice, maari itong makaroon ng kabaliktarang epekto. Bukod pa rito, ang mataas na natural na asukal nito ay nagpapataas ng antas ng glucose. Mas mainam na kainin ang beets ng buo at katamtaman lamang. Dilatang mais. Ang sariwang mais na niluto sa bahay ay maaring maging magandang mapakukunan ng fiber. Ngunit ang dilatang bersyon ay kadalasang puno ng asin at mga phosphates na idinagdag para mapahaba ang buhay nito. Ang mga ultra-processed na mais, tulad ng mga komersyal na popcorn o corn snacks, ay naglalaman ng mga hydrogenated fats na nagdudulot ng pamamaga sa central nervous system. Mga gulay na nakaatsara at dilata. Maraming naniniwala na ang mangga atsara o dilatang gulay ay praktikal at malusok na alternatibo. Ngunit karamihan sa mga ito ay naglalaman ng malalaking halaga ng sodium, asukal, at mga pang-industriyang suka. Ang sobrang asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapababa ng daloy ng dugo sa utak.
Mas mainam na gumawa nga sariling at sara sa bahay na may kaunting asin at asukal o kumain ng mga sariwang gulay. Sobrang paggamit ng mga komersyal na sarsa. Nakakita ako nga pasyente na nagsisikap kumain ng maraming gulay, ngunit pagkatapos ay binubuhusan nila ito ng mayonnaise, banana ketchup, mga matatamis na dressing, o malofat na sarsa na puno naman ng asukal. Ang resulta ay ang utak ay tumatanggap ng patuloy na karga ng glucose, mga oxidized fats, at mga additives na nakakasira sa paggana ng synapse. Ang gawin na maring magbago ngang lahat. Paganahin ang utak sa umaga. Pagkatapos ng 15 taon na pag-alaga sa mga pasyenteng may paginangang pag-isip dito sa Pilipinas, napatunayan ko na ang maliliit na pang-araw-araw na gawi ay lumilikha ng malaking pagkakaiba. Isa sa magawi na iyon ay ang magaang paggalaw sa umaga. Hindi ko tinutukoy ang matinding ehersisyo. Ang ibig kong sabihin ay 15 hanggang 20 minutong magaang aktibidad pagkatapos magising. Isang tahimik na paglalakad, magaang pag-unat, o kahit malalim na pahinga sa tabi ng bintana. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang paggalaw ay nagpapasigla sa daloy ng dugo sa utak. Pinapabuti nito ang sirkulasyon, pinapagana ang prefrontal cortex, ang lugar na responsable para sa memorya at paggawangang desisyon, at binabawasan ang pamamaga. Ang magaang ehersisyo ay nagpapasigla rin sa paglabas ng brain-derived neurotrophic factor, BDNF, isang protina na mahalaga para sa pagliha at pagkumpuning ng koneksyon ng neuron. Ito ay tulad ng isang natural na pataba para sa maneuron. Marami sa aking mga pasyente ang nagsabi sa akin na matapos isama ang rutinang ito sa kanilang araw-araw, mas malinaw ang kanilang pag-isip, mas natatandaan nila ang mga pangalan, mas mabilis silang makapag-konsentrat, at higit sa lahat, nanumbalik ang kanilang tiwala sa kanilang isipan. Ang memorya ay hindi nawawalan ng biglaan, ito ay unti-unting napuputpot. Ngunit maaari rin itong palakasin ng may pagtitiyaga. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito na mas maunawaan kung paano pakainin at protektahan ang inyong memorya, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng satu sa mga komento. Kung hindi naman ito naging kapaki-pakinabang, magsulat ng 0. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Alagaan ang iyong isip, i-click ang bell para sa notification, at ibahagi ang video na ito sa pamilya o mga kaibigan na nais ding mapanatiling malakas ang kanilang memorya. Ang inyong kalusugang pangkaisipan ay hindi lamang nakasalalay sa paglipas ng panahon, kundi sa mga desisyon na ginagawa ninyo araw-araw. At tandaan, ang utak, tulad ng katawan, ay sinasanay, inalagaan, at maaring mabawi. Makita-kita tayo sa susunod na video, kung saan pag-usapan natin ang isang hindi gaanong kilalang mineral na maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pag-iwas sa Alzheimer's.